Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan natin alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ng ngalan niya ay ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami ay madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa ay mapagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Huwab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan sa bawat lipi ng Israel, mula sa Dan hanggang sa Beersheba, at dalhin ninyo agad sa akin. Inuulat ni Huwab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos nang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David,
Sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang pinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon. Nangiunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem. Sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hobisiyo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Tayo pong lahat. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang tao sa harap ng puon ay di naparatangan, dahilan siya ay di nagkasala at hindi naninlang tugon. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Tugon. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugso man ang malaking baha, di sila abutin. Tugon. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Tugon. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Tumayo ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan, nasabi ni San Juan Bosco, huwag mong ipagpabukas ang kabutihang magagawa mo ngayon. Dahil baka wala ka ng bukas. Naniniwala ba kayo doon? Huwag ipagpabukas dahil baka wala ka ng bukas. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Juan Bosco. Alam niyo po, sa edad na 2 taon, nang ngulila na sa ama itong si San Juan Bosco. Kaya naman, ang kanyang ina ay nahirapang sustentuhan ang kanilang pangangailangang 3 magkakapatid, lalo na ang kanilang pag-aaral. Makaka-relate dito, yung mga single parent, mahirap magtaguyod ng anak, mahirap sustentuhan ang pangangailangan ng anak kung wala kang katuwang. Kaya naman, sa murang edad, kinailangan ni San Juan Bosco na magtrabaho sa kanilang bukid para makatulong sa kanyang mga kapatid at ina. Sa pagbibinata naman ni San Juan Bosco, ninais niyang maging pare. Yun yung gusto niya. Nung lumalaki na siya, gusto niyang maging pare. Ngunit dahil sa kahirapan at kakapusan ng edukasyon, naging mahirap itong tuparin. Take note. Naging mahirap tuparin ang kagustuhan ni San Juan Bosco. Mahirap, pero hindi imposible. Mahirap, hindi imposible. Dahil wala siyang pinalampas na trabaho. At sa tulong ng kanyang mga kapitbahay at sa suporta ng kanyang ina, nakapagtapos ng pag-aaral si San Juan Bosco at siya'y nakapasok sa isang seminaryo. Tunay nga na walang sinayang na panahon itong si San Juan Bosco. Magmula pagkabata hanggang nagbinata, siya'y nagtrabaho para
sa kanyang pangarap, para sa kanyang kagustuhan. Dahil kung anong kabutihan ang magagawa mo ngayon, huwag mo nang ipagpabukas dahil baka wala ka ng bukas. Yung ginawa ni San Juan Bosco sa murang edad, yon ang humubog sa kanyang bukas. Imagine niyo, kung si San Juan Bosco natali sa pagiging mahirap, napako sa pagiging ulila, anong naging kanyang kinabukasan? Hello? Diba? Naging pari ba siya? Nakapagtapos ba siya ng pag-aaral? Ito rin po yung nangyari kay Jesus sa ating ebanghelyo. Wala siya si Jesus nang magbalik sa kanyang sariling bayan, wala siyang sinayang na panahon. Nung magbalik siya sa kanyang bayan, agad nagturo. Sa araw ng pamamahinga, nagturo si Jesus sa sinagoga. Ilan sa atin ang magtatrabaho sa araw ng pamamahinga? O ilan sa atin ang nagtatrabaho sa day off? Hello? Yung iba nga dyan araw ng trabaho, hindi nagtatrabaho. Tama ba? May ganun ba kayong kilala? No? Hindi na nagtrabaho nung day off, nung araw ng trabaho, hindi pa rin nagtatrabaho. May ganyan, di ba? Si Jesus, walang sinayang na sandali. Kahit araw ng pamamahinga, nagturo. At sa pagtuturong iyon ni Jesus, namangha ang lahat. Dahil para kakaiba. Kakaibang galing ng taong ito. Sa sobrang mangha ng mga tao, nagtanungan sila. Ang sabi nila, saan niya nakuha ang mga iyan? Anong karunungan ang ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kababalaghan? At tila hindi na kontento ang kanyang mga kababayan, maging ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, nadamay. Na para bang may kinalaman ang kanyang pamilya at ang kanyang trabaho sa kanyang galing. Ganyan tayo hindi ba? Karpintero lang yan. Paano siya nagkaroon ng ganong karunungan? Di ba? Anak yan ni Maria, ang mga kapatid niya, taga dito sa atin. Paano siya nagkaroon ng kapangyarihang magpagaling o gumawa ng kababalaghan? Paano siya nagkaroon ng ganong karunungan? Ngunit, hindi nagpatinag si Jesus. Sa halip na magpaapekto, nagpunta na lang siya sa ibang bayan at doon ipinagpatuloy ang kanyang pangangaral. Sayang. Sana yung mga kababayan niya ang nakinabang sa galing ni Jesus. Sayang, hindi siya nakagawa doon ng marami pang kababalaghan dahil ayaw siyang paniwalaan. Marami sa atin ang napipigilan gawin, ang dapat gawin dahil sa maraming bagay. At kadalasan, may kinalaman ito sa kayamanan. Di ba? Pag walang pera, sasabihin, di ko magagawa. Wala kaming pera Hindi ko matapos yung project namin. Walang pambili yung nanay ko O kaya, ano pang nagiging hadlang para magawa ang dapat nating gawin? Katayuan sa lipunan. Mahirap lang kami kaya wala akong mararating. Ordinaryong pamilya lang kami. Karpintero lang ang tatay ko. Yung nanay ko, labandera lang. Kung ganyan at ganyan, wala ka talagang mararating.
Isa pang nagiging hadlang para magawa natin ang dapat nating gawin ay yung ating kakayahan. Sinasabi sa sarili, hindi naman ako magaling, mahina ako, hindi ako matalino, wala akong talento. Yan ang mga katwiran natin. At minsan, kumpiyansa din sa sarili. Confidence. Kaya hindi magawa ang dapat gawin dahil nahihiya. Walang lakas ng loob. May takot. At panghuli, isang dahilan, common ito sa lahat, kaya hindi nagagawa ang dapat gawin ay dahil sa katamaran. Wala na akong paliwanag doon. Alam nyo na yan. No? Kaya hindi magawa ang isang bagay dahil tamad. Mga kapatid, realidad ang magkaroon ng balakid o hadlang para matupad ang mga naisin. Ngunit ang tinuturo lang sa atin ay gawin ang alam nating mabuti sa kabila ng mga balakid. Dahil ang taong may mabuting ginawa, tatanggap ng pagpapala. Ang taong may mabuting ginawa, tatanggap ng pagpapala. Ang walang ginawa, walang pagpapala. Kaya ang paalala muli ni San Juan Bosco, huwag ipagpabukas ang kabutihang magagawa mo ngayon dahil baka wala ka ng bukas. Amen. Tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito ng may panananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga puok na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamagitan ng malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig sa iyong katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat.
aming buhay. Bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kayun din naman, numatapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bosco at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo kaming nagsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Juan Bosco sa pagkauliran, sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao.
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayon at ipahayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa aming pagdadalamhati, sa aming pagbibigay puri, ano pa mang pagtangis, hapot pasakit, ang pangalan niya'y sinasambi. Humayon at ipahayag, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.